Yun, medyo matured na pala sa atin si Bulag. So, malakas siya kumain kaya buhay pa siya ngayon. So, ngayon, meron tayo dito mga pinapagawa na mga nest box. Yung kakatil nest box. Yan, 12 by 12 by 12 inches. Pangkakatil yan. Meron din tayo ditong African nest box. 8 by 8 by 16.5, 8 by 8 by 14.5, 8 by 8 by 10. Yung standard natin yan sa mga Africa natin. Indoor and outdoor setup. So, yung pinapakita ko sa inyo, yan po yung pangkakatail. So, yan pala mga kaibon yung loob ng kakatail. Nilagyan natin ng hagdan para hindi po mahirapan yung kakatail umakyat. So, ito naman yung regular na 8 by 8 by 10 left and right ng pang-African, yung nest box. So, yan. Pwede din tayo magpasadya kung meron kayong mapasadya na pang ibon nyo, so pwede din. So marami dyan tayo mga kaibon na available. So kung gusto nyo pong mag-order sa ibunan nyo, kaya naman sa pet shop, so mag-message lang po kayo sa ating Facebook page o kaya mag-comment po kayo dyan para makita ko. So ma-replyan ko po kayo. Ngayon pala meron tayo ditong bagong pababa dahil yung magulang nito nagmi-meet na naman para makapokus sila sa breeding, makapag-itlog ulit. Winalay ko na yung dalawang anak nila. So ito, yung ID nitong dalawa, 6 link tong dalawa. Yung isa, green misty, possible split opaline. Yung kapatid niya, green ewing opaline, possible split ino. So both yung parisan nito, possible split ino. Dahil marami na tayong ibon dito na ma-breeder, so itong dalawa pang dispose na yan. So ilalagay natin yan dito sa ating ibunan dito sa ating shop. So, display natin. Kung mayroon makaibig, so pwedeng mapasa kanya yan. Sa ngayon, yung gagawin natin para matuto muna sila kumain, para mas lumakas-lakas, dito muna natin sila ilalagay sa nursery. Although meron siya dyan mga kasama, so yung mga kasama dyan, medyo mabata pa rin. So, sila yung gagayahan itong dalawa para matuto kumain ng seeds. Nakikita ko rin naman doon sa magulang nila, bumababa na to. So, hindi tatagal, matututo na rin yan kumain. So, kung makikita nyo, meron tayo dito mga pinagpaparis. So, itong dalawa, meron pang social distancing. Pero, nakikita ko na nagbabad na rin yan. Hindi tatagal, paparis na rin yan. So, yan, mga pinagpaparis-paris natin sila. Mga project natin yan na mga Lutino palain. Yung iba, so, dilute, pilpalo, yung project natin yan. So, dito sa kabila, kakatail. Yung kakatail natin, yan, tumigil sa pag-itlog. Gawa na siguro seasonal. So, pero ngayon, dahil malamig na yung panahon, itlog na yan. Tsaka yung sa taas, nakakatil natin kung makikita nyo. Nakikita yung buntot. So, naglilimlim na yan. Buti pa itong nasa taas, masipag maitlog. Dito sa kabila, kung makikita nyo, medyo marami. Pinagsasama-sama ko kasi yung parehas na mga karga, yung mga same mutation. Para naman kung sino mag-pares sa kanila, yun na yung iwabalay ko. Para hindi tayo mahirapan dun sa pagpipera sa kanila. Kung magpo-force pair tayo, pwede rin naman. Pero mas maganda yung normal pairing. Kusa sila na maghanap ng kapare. So, tingnan nyo yung dalawa, magkadikit na. Kanina, meron pa yung social distancing. Ngayon, nagkasundo na sila. Meron kasi tayong mga parisan na sobrang tapang yung hen. Mahirap parisan. Katulad nito, matapang yung hen. Yung nasa baba yung cock. Lagi kasi hinahabol to. Kaya naman, laging duwag. Hindi nakakalapit dun sa hen. So kapag ganyan, sabi ng tropa, kailangan paliguan nyo muna para matanggal yung amoy ng dati nilang kapare, which is totoo naman. So kailangan paliguan nyo muna bago nyo sila ilagay sa cage. So kailangan wala yung nest box kasi magiging territorial yung head kapag nilagyan nyo po ng nest box. Mas matatagalan kayo na pagparisin sila. So mas maganda, paliguan nyo muna. Pagsamahin nyo, perch at saka yung pakainan lang ilalagay nyo para hindi po masyado mahirapan kayo pagparisin sila. Mag-band din agad. Basta sigurado kayo sa gender at saka matured na. So, papares din po yan. Meron din talaga na mga hen na sobrang tapang. Yung ginagawa ko dyan, yung paulit-ulit na pinapaliguan. At saka, yun, medyo matagal nga lang talaga parisan yung ganun mga behavior ng hen na sobrang tapang at saka meron din nakak na masyadong mabait, so hindi lumalaban doon, pero meron din nakak na
palaban. So, yun, mabilis yun pumares kasi lumalaban doon sa hayon. At saka yung hayon, medyo natatakot. So, yan lang mga kaibon. Hanggang dito na lang. Kung meron kayong makatanungan, so please leave a comment below. Thank you and God bless.